Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo pong lahat. At sumainyo rin. Isang biyaya ang tayo po ay nagkakasama-sama sa pagkakataong ito upang minsan pa ay ating parangalan, papurihan, dakilain at pasalamatan ng ating Diyos. Hingan na rin natin ng mga bagong biyaya, lalo't higit sa tulong ng ating patron, si Padre Pio. At upang tayong lahat mga kapatid ay kalugdan ng Diyos sa banal na pagsasama-sama nating ito, ihingi muna po natin ang awat patawad ang ating nagawang mga pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang poot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao. At ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong hihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magagalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ating mahabaging
pag-ibig niya't habag. Banayad nga kung magaling, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galing, hindi niya kinikimkim kung siya'y magparusa. Di katumbas ng pagsuway, di niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong ngayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi pa dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Sa mga kapatid ko pong pari na kasama ko sa altar, sa paunguna po, siyempre pa, ng ating pura paroko at rektor ng dambanang ito, National Shrine of Padre Pio, si Father Oka. Alam ho niyo si Father Oka ay may tuturing kong kaibigan sapagkat kami ho ay magkasama niyan sa Batangas City nung kami po ay mga assistants pa lamang. At siya ho ay naging diakono ko sa Isla Verde ng 1 linggo. Sapagkat siya ho ay napakagaling, iisang linggo siya sa akin sa Isla Verde, pinirate agad ho siya ni Monsignor Boy. Si Father Jesse, na akin hong altar nights noon sa Isla Verde. Kita ninyo, pari na ngayon. Iniisip ko ho kung anong koneksyon ko din kay Father Mark Ian. Meron pala. Yan pala ho'y kamag-anak ko. Kamag-anak kong kalahati. Sapagkat ang apelyido ho niyan, Abo. Ako ho, Abutal. Oh. May connection din sa mga pari hong mula sa Diocese ng Buwak at kay Father Bimbo, ang Parish Priest ng Santo Tomas. At sa inyo pong lahat, nais ko hong simulan ang ating pagninilay sa isang istorya tungkol sa isang pari na nagpapakumpisal. At huli hong pumila sa kanya at lumuhod ang kanyang sakristan. Ari naman ho, istorya lamang. Sabi yung sakristan ho, nagsabi ng mga kasalanan, pero alam ng pari na mayroon pang isang kasalanang hindi kinukumpisal. Sabi noong pari,
Parang meron ka pang hindi kinukumpisal. Sa tunay ho, ito'y bawal. Solicitation, hindi humaari yun. Sabi ko sa inyo, kwento lamang ho are. Sabi nung sakristan, wala na po. Ay nahuli nung pare yung sakristang nangungupit. Sabi nung pare, sigurado kang wala na? Wala na po. Kita kita. Nakuha ka sa buslo. Ano ho? Nakuha ka sa buslo, nangungupit ka. Ano ho? Kung kay bingi, Father, hindi ko humarinig. Ha? Hindi mo marinig? Nangungupit ka? Hindi ho eh. Kung gusto ho nyo, Father, magpalit tayo. Ako ho di yan, kayo din eh. Sige, palit tayo. Di nagpalit ho. Sabi ngayon ng sakristan, Father, nataya ka sa loto. Ano? Kita ko kayo kagabi. Nataya kayo sa loto. Malaking taya ninyo. Ano? Nataya kayo sa loto. Dini nga pala'y nakakabingi. Hindi nga pala pakinig din eh. Alam nyo mga kapatid, yung kumpisal, iba-ibang istorya dyan. Pero kung tutuusin, ang Diyos, kahit kailan, hindi nabingi sa kasalanan ng tao. Ito ho mga kapatid ang magdadala sa atin sa ating pagninilay sa araw na ito. Sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, na kung saan dito'y narinig natin na si Pedro ay lumapit kay Jesus at nagtanong, Panginoon, makapito ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? Alam po ninyo, may konteksto ho ito. Hindi ho basta si Pedro lumapit kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ganito ba? Saan ba galing ang pito? Balikan ho natin sa lumang tipan. Sa lumang tipan, sa aklat ng Henesis, ang tao noon, pagka pinagkasalanan, pag bumawi, may interes. Nasuntok lamang, pagbawi, anong mangyayari? Pinatay na. Sobra-sobrang interes. Sa pagtakbo ho ng panahon sa aklat ng Exodo, si Moises naglagay ng batas. Ang batas ni Moises, ngipin sa ngipin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Lex talionis. Ang pagbawi, babawi, gaganti, pero bawi. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sinuntok ka, isang ngipin lang ang natanggal. Pag suntok mo, isang ngipin dapat lamang din ang matanggal sa kabila. Patas. Ang nangyayari ho kasi noon, sinuntok, 2 ngipin. Sinuntok 3, sinuntok 4, ay di bungi. Kaya sabi ni Moises, hindi maaari ito. Ang pagbawi ay kinakailangang patas. Kinakailangang meron pa rin justice. Ngayon, i-fast forward na ho natin. Si Pedro, naririnig ang Panginoon. Nagtuturo sa pagpapatawad. Kaya si Pedro nagtanong, sapagkat bago ho yun, itong mga eskriba at pariseo, ang sabi, magpatawad ka ng 1 beses. May nagsasabing 2. May nagsasabing 3. At ang patatawarin lamang ay yung kapwa Hudiyo. Sapagkat yun lamang ang kapwa. Hindi nila kinikilalang kapwa ang mga hentil, ang mga pagano, hindi. Kaya naman si Pedro paglapit kay Jesus, times 2 na agad yung 3. Times 2 plus 1, 7. Panginoon, makapito ko po bang beses patatawarin ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? Akala ni Pedro, very good uli siya. Tandaan nyo, 2 weeks ago, na very good si Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Very good Pedro. Ay di iniisip ni Pedro, very good siya. Sapagkat ang turo ng may eskriba, hanggang 3 lamang. Pero didoble niya, dinagdagan pa ng 1. At yung 7, kaganapan yun. Anong sabi ni Jesus, Pedro, hindi ko sinasabing 7, kundi 70 ulit pa nito. At dito ho nagsimula ang Panginoon ng talinhaga. Kung ating titingnan,
Parang kinokontra ni Jesus ang kanyang unang sinabi kay Pedro na 70 ulit pa ng 7. Ang ibig sabihin nun, walang limitasyon. Pero bakit ho sa istoryang ito, kung napakinggan ninyo at hindi pa kayo inaanto kanina habang ako'y nagbabasa, anong nangyari? Binawi ng hari ang kanyang pagpapatawad doon sa may utang na 10 milyon. Kita ninyo ang bait ng hari. Ang sinasabi lamang naman itong unang katiwala, Panginoon, bigyan mo ako ng panahon at babayaran kita. Yun lamang ang hinihingi. Pero anong sabi ng hari? Patawad na, okay na. Wala ka nang babayaran. Ganyan ang hari, ganyan ang Panginoon. Pero bakit niya binawi? Binawi niya sapagkat hindi siya nagpamalas ng pagpapatawad sa kanyang kapwa. Alam ninyo, mas madali nating maintindihan ito. Balikan natin yung panalangin Ama namin. Doon sa pagdating sa pagpapatawad. Ano ang dinadasal natin doon? Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ibig sabihin, bago ka lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, nakapagpatawad ka na. Huwag kang lalapit sa Diyos nang hindi ka pa nakakapagpatawad. Patawarin mo kami para ng pagpapatawad namin. I-rephrase natin. Anong ibig sabihin nun? Panginoon, huwag mo akong patawarin sapagkat hindi ako nagpatawad. Kung kaya nga, sa pagpapatawad mga kapatid, ang habag ng Diyos, yan huy may katapat na katarungan. Yes, God is merciful. There's no question about that. But God is also a God of justice. Gusto mong mapatawad ka? Magpatawad ka. Nahingi ka ng awa? Hindi ka marunong maawa? Aba, anong sabi ng Diyos? Ang sukatang gagamitin mo sa kapwa ay siyang gagamiting sukatan sa iyo. Alam ninyo, isa na ho ito sa pinakamahirap na turo ni Jesus. Ito ang tunay na krus, ang magpatawad. Ito na. Huwag niyong isipin ang krus niyo, inyong asawa. Sus ko, lahat na may problema sa asawa. Lahat may problema sa anak, kahit Muslim. Hindi naniniwala kay Kristo. May problema sa kapitbahay. Hindi yan ang krus. Ang krus ay kung paano mo yayakapin itong turo ni Jesus na magpatawad ka. Isa ito sa tunay na krus. Bakit? Sapagkat mas gusto natin, kinikimkim natin, mas gusto natin, patuloy tayong nasasaktan. Mas gusto natin, patuloy tayong nagagalit. At gusto ni Jesus, mapalaya tayo diyan. Kaya nga, pag binuhat mo ang krus, makakakaroon ka ng kaligtasan. How can you have freedom if you will not take the cross of Christ? How can you have salvation if you will not pick up the cross of Christ? Ito ho mga kapatid, ang panawagan sa bawat isa sa atin. Tinutulungan tayo ng Diyos. Alam niyo yung krus sa aking pagninilay, sa unay mahirap. Pero alam niyo, sa huli, pag yan pala'y binuhat natin ng husay, yan pala'y dadali. Sapagkat pagagaanin ang inyong kalooban. Tingnan ninyo ang maraming may sakit. Lapit tayo ng lapit kuminsan kay Padre Pio, nahingi tayo ng karamdaman. Baka yung ating sakit, enerhiya sa loob natin, hindi natin inilalabas. Masamang enerhiya. Di ka ho yung sakit ay negative energy. Di kayo pagkayang enerhiya ay kinimkim mo. Di kayo mabubuo yan sa katawan mo. Bukol. Ano yun? Kanser. Tingnan ninyo yung mga may sakit sa puso. Bawal magalit. Di ka pag nanonood tayo ng pelikula, pag inatake sa puso, it's an energy. Pag hindi mo yan inilabas, anong sabi nga, yung MC squared, matter equals MC, energy equals MC squared. Materya yun, materya.
enerhiya, binuo mo, materya, sakit. Kaya bago tayo lumapit kay Padre Pio, bago tayo humingi ng kagamutan sa tulong ni Padre Pio, tingnan muna natin, ako ba'y nagbuhat na ng krus ni Jesus? Niyakap ko ba ang kanyang turo? Lalo tigit sa pagpapatawad, sapagkat dito ako ililigtas, dito ako papatawarin, dito ako pagagalingin sa aking karamdaman, hindi lamang sa espiritual, kundi maging sa pisikal. Amen? Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay buong katapang pangasiwaan ng simbahang katolika at buong tapang na magabayan ng sambahayan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan, nawa nilang akayin ng mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating mga kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo, nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag, nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo pong lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Idaan sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa mo ang iyong pagmamahal. Namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay,
na nagbibigay buhay at angkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo pong lahat. At ngayon po ay lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag na po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nang ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito na po si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong sa Kanya itatanggap at makikinabang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Manatili po tayong nakatayo habang inaawit ang dalit kay Padre Pio. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa langit paggabay mo. Magsiupo po ang lahat. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdarasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santong magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at naway pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, taglayin po niyo si Kristo sa inyong paglisan. Salamat sa Diyos.
Maaari na po nating ialay ang mga rosas kay Santo Padre Pio.